Hello mga kabibig, ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak at town with evidence na ko napansin ng maraming netizen na hindi daw di umano pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga namatay na mga sundalo sa engkwentro sa Lanao del Norte. Siya pa naman ang Chief of Staff ng Pilipinas pero wala maski anino niya ang pumunta doon. Hindi man lang nagbigay ng simpatya. Mas inuna pa daw yung dinner and the same time yung pagpunta. Oo, pag-attend ng expo na kasama ang First Lady. First, dumalo sina President Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa ArtX Design, a special reception of 50 years of Philippine Design and Beyond exhibition sa National Museum noong February 23. Tapos, nalibing na lang daw di umano ang mga sundalo na namatay sa engkwentro sa Lanao del Norte laban sa mga NPA, pero wala maski utot ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagpunta. Buti na lang, meron siyang busy presidente na agad-agad sumaklolo, nagbigay ng simpatya, nakikiramay sa mga naiwang pamilya ng mga sundalo. Believe talaga ako ni VP Sara Duterte, no? Trabaho kung trabaho. Diba? Hindi yung, wala akong nakitang, mga engagement ni VP Sara Duterte na kung saan nag-dinner, kasama ang kanyang asawa, tapos may mga trahedya or may malaking issue ang Pilipinas, o di kaya nag-attend ng mga exhibition na hindi naman masyadong malaki ang maging ambag sa ekonomiya or di kaya malaki yung parte para sa buhay ng mga tao. Pero itong si Pangulong Bongbong Marcos, kakaiba yung trip niya. Di ba mga kabibig? Kahit konting, may chopper naman si Pangulong Bongbong Marcos, malapit lang yung Lanao del Norte. Bakit takot ba siya pumunta sa Muslim area? And I'm sure naman, at least sa mga naiwang pamilya ba, maramdaman nila na ang presensya ng presidente, ang presente ng Chief of Staff ng Pilipinas ay nandito at umaalay ng pakikiramay. Pero iba ang takbo ng istorya. Para yatang sabi ng iba, nilinlang tayo. Noong panahon ng Yolanda ay natural, pumunta-punta talaga siya doon, paiyak-iyak, kasi for the image. Pero ngayong nakuha na niya ang gusto niya, ay dinedma na tayo. Oy, pati yung sa Mama Sapano, pumunta si BBM doon. Paiyak-iyak, paimot-imot. Pero ngayon, may mga nasawing sundalo, deadma na lang. Ang tanong, deadma nga ba si Pangulong Bongbong Marcos? Nagbigay ba ng official statement si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga nasawing sundalo? Naku mga kabibig, panoorin ninyo ang video ito kung saan present talaga si VP Sara Duterte sa mga nasawing sundalo, nakiramay sa pamilya at binisita niya yung mga sundalo ring sugatan at pinararamdam niya na nandito lang ako handang tumulong sa inyo. Naku, sabi ng iba, si VP naging presidente. Si VP naging Chief of Staff. Yung trabaho ng ating presidente, ginawa ng ating VP. Ang tanong, sino nga ba ang totoong presidente? Hala ka! So panoorin nyo ang video. Mga kababayan, Assalamualaikum. Hindi sapat ang mga salita upang mabigyan natin ng tunay at makahulugang parangal ang 6 na mga sundalo na nasawi sa pakikipaglaban sa teroristang Maute Group sa Munay, Lanao del Norte noong ika-18 ng Pebrero. Ang kanilang kabayanihan ay kapalit ng kaligtasan ng mga Pilipino hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Sa ating pakikiramay sa kanilang mga pamilya ay tandaan sana natin na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling biktima. Tandaan din natin ang panganib ng pangalap ng kabataan sa terorismo. Konkretong halimbawa ang pagpapasabog ng bomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong 2016 at ang pananakop nila sa Marawi City noong 2017.
Tandaan din sana natin na sa Marawi Siege ay napatunayan nating hindi natin isinusuko kaninuman ang ating kalayaan, kapayapaan at kaunlaran. Bilang isang Mindanaon, personal para sa akin ang laban na ito. Bilang mga Pilipino, sana ay magkaisa tayo makiramay sa mga naulila at supilin ang kalaban ng bayan. Sumasaludo kami sa inyong mga pumanaw namin na sundalo. Pinakadakila ang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Syukran. Yang semesta sekarang merasa nainak rin sa kota ini. Sebagaimana ani yang lagi kemusta kabalo sa sunod ani mga pagkanto. Masulod ba sa barito sa katong rasa na sa atong mga wonder sa encuentro. So napakaroon sila din ng mga presidente sa Rancho Sarah. Sa video ito, makikita natin kung paano dinamayan, paano nagmalasakit, at paano pinapakita ni VP Sara Duterte ang kanyang pagmamahal sa mga sundalo, ang kanyang pag-extend ng kanyang pakikiramay sa mga pamilya na nasawing mga sundalo. Alam nyo, sa akin nakikita dito, hindi pa epal si VP Sara Duterte. Marami kasi nagsasabing paepa lang yan, pampolitika lang yan. Knowing VP Sara Duterte is doing everything para siguraduhin mapayapa at talagang hindi matatakot ang mga bata na bumalik sa paaralan, lalo na sa mga balubunduking area sa Mindanao, lalo na sa Lanao del Norte na maraming bata ang nais makakuha ng magandang edukasyon. Pero paano naman nila makukuha kung araw-araw ay takot silang pumasok sa eskwelahan at hindi nila alam na baka sa isang saglit ay mawala sila at madamay sila sa putukan na labanan ng NPA, ng mga rebelding ito laban sa ating mga sundalo. Dito natin makikita ang tunay na pagmamahal ng isang ina ng ating bayan, ng ating bansa, ang ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Yung iba nagsasabing, nako, malapit na kasing eleksyon, paepa lang babaeng yan. Bahala ka kung yan ang iyong interpretasyon, pero kami, dito namin makikita kung gaano niya kamahal ang mga tao. Walang pinipili, mahirap, mayaman, o yung mga taong hindi dinedma siya, bashers, ito ni VP Sara Duterte, wala siyang pakialam dyan. Kasi mahal niya ang mga tao. At ito ang mga komento ng mga netizen. Bakit laging tinataon ni VP Sara Duterte ang pagkakawang gawa niya sa personal time ni Pangulong Bongbong Marcos at Lisa Marcos? Di ba obvious na sinasadya niya? Epal talaga ang VP natin. Ha? So sadyang namatay ang mga sundalo para kaya nga mag-adjust ni VP Sara Duterte kasi may me time si Pangulong Bongbong Marcos at F. Elisa. So kailangan talaga alam ni VP Sara na, hello, Pangulong Bongbong Marcos, ay meron ba kayong Valentine's Day ni First Lady Lisa Marcos? Kasi pupunta sana ako sa Borol o yung mga nasugatang sundalo. Meron kami ngayon, VP Sara, wag kang paepal. After lang few days. Ganon? Hindi ganon si VP Sara Duterte. Hindi yan mapapakontrol. Ang gusto niya, gawin niya at iparamdam sa mga tao na nandito siya, nandyan siya nakikiramay at hanggang tumulong. Anong klase pag utak-utak meron ka? Oy, nako, kasalanan ba ni VP na binigyan niya ng oras ang mga nasawi at mga nangangailangan ng tulong? Anong klaseng mindset meron ang mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos daw? So kasalanan pa ni VP? Ha?
Nako, Eva na talaga ang... Sometimes ba, kailangan tayo mag-isip, no? 'Di ba? Sabi ng iba, you can feel the genuine respect ng military kay VP Sara Duterte. Ramdam nila na ang VP Sara Duterte ay nandyan para sa kanila. Diba? Iba talaga ang vice presidente natin kumpara kay Junior. Para yatang walang pakialam si Junior. Unahin pa niya ang dinner date, Valentine's dinner date sa kanyang asawa. Diba? You can feel na gaya-gaya siya sa style ng tatay niya na sumipsip sa militar para magkaroon ng kudita. Ay, anong klaseng pag-utak-utak meron ka dong? So, tatahimik na lang ang VP. Wala lang gagawin. Gusto nyo yung ganon. Pero pag tahimik ang VP, magtanong kayo, nasaan ba ang VP natin? Bakit walang ginagawa? Ay, nako, ang gagawin ni VP Sara Duterte, wala siyang pag-alam sa mga bashers niya. Oy, diba? Kailangan rumispeto or else jumbagin. Ay, wow! Feeling mo talaga jumbagin. Baka ikaw ang jumbagin ko. Ay, nako. Ito pa ang ibang mga komento, mga kabibig. Yan ang tunay na VP. Babae pa naman siya. Dumalaw sa mga militar. Sana ngayong bangag lazy president. Dapat siya nandun. Pero wala talaga siyang ginawa. Nagpa-dinner date pa. Ay nako, nangungumpanya na yan. Kailangan mamatay muna ang sundalo bago bumisita sa Sara. Anong logic yan? Hoy! Noong buhay pa, di nga niya alam na isang sundalo yan sobrang kaplas. Ay, anong klaseng pag-utak-utak to? Oy! Uy, bahala na kayo ha. Basta ako, believe ako kay VP Sara Duterte. May lindol, may bumbahan sa Marawi, may pinatay ng mga sundalo, nasawi sa gera, sa bakbakan sa NPA, ano pa ba? Maraming mga nangyari sa may baha, diba? Unang rubuspende ang vice presidente. Bahala na kayo. Basta mataas ang trust rating, satisfaction rating, performance rating. Sirain nyo pa ang VP namin. Bahala kayo dyan. Don't forget to like, subscribe, and share this comment.